10 mga matitinding experiments na isinagawa sa mga tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagsasagawa ng mga experiment ay mahalaga upang magkaroon tayo ng mga bagong kaalaman lalo na pagdating sa pag-aaral ng mga sakit. Pero maraming mga kaso ng hindi makatarungang experimentation ang isinagawa sa mga tao. Naging sapilitan ito habang ang iba naman ay hindi nila alam na ginagamit na pala sila. Dahil dito, ang mga isinagawang experimentation ay nagdulot ng matinding karamdaman at mga komplikasyon sa kalusugan ng mga participants. Pero ano-ano kaya ang mga layunin ng mga experiments na ito? At sa video ngang ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga experiments na isinagawa sa mga tao. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Tuskegee Syphilis Study. Ang Tuskegee Syphilis Study, nakilala rin bilang Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male, ay isang experimentation na ginawa ng Public Health Service ng United States kasama ang Tuskegee Institute. Nagsimula ito noong 1932 at tumagal ng 40 years hanggang 1972. Ang layunin ng pag-aaral ay i-monitor kung paano umuunlad ang hindi ginagamot na syphilis sa mga Negro male. Mayroong 600 African-American na kalalakihan mula sa Macon County, Alabama ang sumali at 399 sa kanila ang may syphilis habang 201 naman ang walang sakit. Hindi sinabi sa kanila ang tunay na kondisyon nila. Sa halip ay sinabi sa kanila na ginagamot sila para sa masamang dugo. Ito ay isang terminology para sa iba't ibang karamdaman. Inalok sila ng libreng medical examination, pagkain at funeral insurance para hikayatin silang lumahok. Subalit ang nakakatakot na bahagi ng pag-aaral ay ang pagtanggi ng mga researchers na gamutin ang mga participants kahit na naging available na ang penicillin bilang lunas para sa syphilis noong 1947. At patuloy na hindi ginamot ang mga participants kahit na lumalala ang kanilang kalagayan. Dahil dito ay marami ang nagkaroon ng seryosong komplikasyon tulad ng pagkabulag, pagkasira ng isip at kamatayan. At noong 1972 ay isang whistleblower na nagngangalang Peter Buxton na isang social worker sa Public Health Service ang nagbunyag ng impormasyon tungkol sa pag-aaral sa media. Ang balita ay nagdulot ng galit at pagkadismaya mula sa publiko at mga eksperto sa medisina. Dahil dito ay natapos ang pag-aaral at nagkaroon ng formal investigation. Ang investigasyon ay nagresulta sa Belmont Report noong 1979 na naglatag ng mga bagong regulations para sa ethical management ng medical research. Dagdag pa rito, ang mga participants at kanilang mga pamilya naman ay nakatanggap ng paghingi ng paumanhin mula sa pamahalaan ng United States. Noong 1997, sa ilalim ng pamumuno ni President Bill Clinton ay isang formal na paghingi ng tawad ang inihayag sa White House. Ang pamahalaan ay naglaan din ng mga pondo para sa medical care ng mga natirang buhay na participants at kanilang mga pamilya. Sa kabilang banda, ang Tuskegee Syphilis Study ay isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng medical research sa United States. Ito ay nagsilbing paalala tungkol sa kahalagahan ng ethical standards sa pag-aaral at ang pangangailangan na protektahan ang karapatan at dignidad ng mga participants. Ang insidenteng ito ay nagdulot din ng mga pagbabago sa mga regulations ng medical research tulad ng paglikha ng institutional review boards na may layuning protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga participants sa anumang medical experimentations. Number 2. Nazi Human Experiments. Ang mga Nazi human experiments ay isa sa mga pinakamalupit na paglabag sa human rights noong World War II. Ang mga experimentations na ito ay isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler at ng mga officials ng Nazi Germany. Ang mga experimentations ay ginawa sa mga bilanggo sa mga concentration camps tulad ng Auschwitz, Dachau at Ravensbrück. Karamihan sa mga biktima ay mga Jews, Romani, may kapansanan at iba pang mga minority. Ang mga experimentation ay madalas na may layuning pag-aralan ang physical at medical suffering ng tao. Karaniwan ay walang pahintulot ang mga biktima at nagdudulot ito ng matinding pinsala o kamatayan. Isa sa mga kilalang doktor na sangkot sa mga experimentation ay si Dr. Joseph Mengele, na kilala rin bilang Angel of Death. Sa Auschwitz, si Mengele ay nagsagawa ng malulupit na experimentation sa mga kambal. Ang kanyang mga pag-aaral ay may layuning tuklasin kung paano maparami ang Aryan race.
Ang mga kambal ay isinasailalim sa iba't ibang pagsubok tulad ng pag-inject ng chemical sa kanilang mga mata upang baguhin ang kulay, pagputol ng bahagi ng kanilang katawan at iba pang brutal experimentation na nagdudulot ng matinding sakit at kadalasan ay nagreresulta sa kanilang kamatayan. Bukod kay Mengele ay marami pang ibang doktor at scientist ang sangkot sa mga experimentation. Sa Ravensbrück, ang mga babaeng bilanggo ay isinasailalim sa bone, muscle at nerve transplantation experiments. Ang mga operasyon ay ginagawa ng walang anesthesia at tinitingnan kung paano gumagaling ang mga biktima. Maraming experimentation ang nagresulta sa infection, matinding sakit at kamatayan. Sa Dachau naman, ang mga experimentation ay nakatuon sa epekto ng matitinding kondisyon sa katawan ng tao. Ang mga bilanggo ay isinasailalim sa sobrang lamig upang pag-aralan ang hypothermia. Ang iba naman ay pinipilit na malanghap ang iba't ibang gas upang makita ang epekto nito. Mayroon ding mga experimentation kung saan ang mga biktima ay inilalagay sa mataas na altitude hanggang sa mawalan ng malay o mamatay. Samantala, ang mga Nazi human experiments ay nagdulot ng napakaraming pagdurusa at pagkamatay. Pagkatapos ng digmaan ay maraming doktor at scientist ang nahatulan sa mga Nuremberg trials. Number 3. Unit 731. Ang Unit 731 ay isang lihim na grupo ng militar ng Imperial Japanese Army noong World War II. Kilala rin ito bilang Epidemic Prevention and Water Purification Department ng Kwantong Army. Dito ginawa ang mga experimentations sa biological weapon at malupit na pagtrato sa mga bilanggo. Pinamunuan ito ni General Shiro Ishii at matatagpuan sa Harbin, Manchuria, sa northeast part ng China. Ang layunin ng Unit 731 ay magsagawa ng mga experimentation sa biological at chemical weapons para mapabuti ang kakayahan ng Japanese Army sa digmaan. Ang mga bilanggo, karamihan ay mga Chinese at pati na rin mga Ruso, Koreano, Mongolian at iba pang kaalyadong sundalo ay ginamit sa mga malupit na experimentation. Tinawag ng mga Japanese na logs o mga kahoy ang kanilang mga biktima upang hindi makonsensya sa kanilang ginagawa. Kasama sa mga experimentation ng Unit 731 ang vivisection o pagputol sa katawan ng tao habang buhay pa upang makita ang epekto ng iba't ibang sakit at chemical sa mga organs. Ginagawa ito ng walang anesthesia kaya labis ang sakit at paghihirap ng mga biktima. Mayroon ding mga experimentation sa frostbite kung saan ang mga biktima ay inilalantad sa sobrang lamig hanggang sa mabali ang kanilang mga laman at buto. Bukod dito, ginamit din ang mga bilanggo para sa pagtry ng mga biological weapon. Pinakain sila ng mga pagkaing may bakterya ng plague, cholera at anthrax. Sinadya ring mahawa ang mga biktima ng iba't ibang sakit upang makita ang kanilang mga sintomas at reaksyon. Ang mga experiment ay hindi lang ginawa sa loob ng facility ng Unit 731, kundi pati na rin sa mga kalapit na village kung saan ang mga civilian ay naging target ng mga biological attacks. Pagkatapos ng digmaan ay nalaman ang mga karumal-dumal na gawain ng Unit 731. Pero ang mga pangunahing tauhan nito, kasama si General Shiro Ishii, ay hindi naparusahan. Sa halip, ay nakipagtulungan sila sa United States na nakakuha ng resulta ng kanilang mga experiment kapalit ng immunity o proteksyon mula sa pag-uusig. Number 4. Project MK Ultra. Ang Project MK Ultra ay isang lihim na programa ng Central Intelligence Agency ng United States mula 1953 hanggang 1973. Ang layunin nito ay pag-aralan kung paano kontrolin ang isip ng mga tao at makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Nagsimula ito dahil natatakot ang Amerika na gumagamit ang Soviet Union ng mga paraan para kontrolin ang isip ng tao. Pinamunuan ito ni Sidney Gottlieb na isang chemist na nagtatrabaho sa Central Intelligence Agency. Sa MK Ultra ay maraming experiment ang ginawa sa mga tao na kadalasang hindi alam na sila ay kasali. Gumamit sila ng iba't ibang chemical, tulad ng LSD, para makita kung paano nito naapektuhan ang isip. Ang LSD o lysergic acid diethylamide ay isang pangunahing droga na kanilang ginamit. Nais ng Central Intelligence Agency na malaman kung magagamit ang LSD sa interrogation at pagkuha ng impormasyon. Bukod sa mga droga ay ginamit din ng MK Ultra ang mga pamamaraan tulad ng sensory deprivation, hypnosis at electroshock therapy. Ang mga experiment ay ginawa sa iba't ibang lugar,
gaya ng mga university, hospital at kulungan. Hindi lang ito sa United States ginawa kundi pati na rin sa ibang bansa. Bagaman sinabi ng Central Intelligence Agency na voluntaryo lamang ang mga experiment, ay marami naman sa mga tao ay hindi alam na sila ay bahagi nito at nagdusa sa matinding physical at mental effects. Isa sa mga pinakakilalang kaso ng MKUltra ay kay Frank Olson na isang scientific ng Central Intelligence Agency. Siya ay lihim na binigyan ng LSD nang hindi niya ito nalalaman na nagdulot ng kanyang pagkabaliw at kalaunan ay namatay siya. Ang kanyang kaso ay isa sa mga unang nagpakita ng malupit na epekto ng programa. Ang kanyang pamilya ay matagal na lumaban para sa hustisya at ang kanyang kaso ay nagdala ng pansin sa publiko tungkol sa MKUltra. Subalit, ang mga gawain ng MKUltra ay nagsimulang mailantad noong 1975 ng isang komisyon na pinamunuan ni Senator Frank Church ang nag-imbestiga sa mga iligal na gawain ng Central Intelligence Agency. Natuklasan ng Church Committee ang lawak ng programa at ang mga paglabag sa karapatang pantao na ginawa sa ilalim ng MKUltra. Dahil sa investigasyon ay napilitan ng Central Intelligence Agency na itigil ang programa at sirain ang maraming dokumento na kaugnay dito. Number 5. The Monster Study. Ang The Monster Study ay isang controversial experiment na ginawa noong 1939 ni Wendell Johnson at ng kanyang team sa University of Iowa. Layunin ng pag-aaral na ito na maintindihan kung paano nagkakaroon ng pagkabulol o stuttering at kung ano ang epekto ng mga pagsasanay sa pagsasalita sa mga bata. Ang experiment ay ginawa sa mga bata mula sa isang ampunan sa Davenport, Iowa at tumagal ng 4 na buwan. Hinati ang 22 na bata na may edad 6 hanggang 9 sa 2 grupo. Ang unang grupo na tinawag na normal speakers ay binigyan ng positive feedback at sinabihan na magpatuloy lang sa kanilang normal na pagsasalita. Ang ikalawang grupo naman na tinawag na stutterers ay binigyan ng negative feedback. Sinabihan sila na may problema sila sa pagsasalita at kailangan nilang mag-ingat para hindi mabulol. Layunin ni Johnson na malaman kung ang pagbibigay ng negative feedback ay magdudulot ng permanenteng problema sa pagsasalita sa mga bata. Subalit ang resulta ng pag-aaral ay nakakalungkot. Maraming bata ang nagkaroon ng problema sa pagsasalita at emotional trauma na tumagal ng maraming taon. Ang negative feedback ay nagdulot ng matinding takot at kawalan ng tiwala sa sarili ng mga bata. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng mga problema sa pagsasalita na hindi nawala kahit natapos na ang eksperimento. Ang ilang bata na walang problema sa pagsasalita bago ang eksperimento ay nagkaroon din ng permanenteng problema matapos ito. Kaugnay pa nito, tinawag ang eksperimento na The Monster Study dahil sa malupit na pagtrato sa mga bata. Si Wendell Johnson na isang speech pathologist ay tinawag na monster dahil sa kanyang ginawang experimentation. Dahil sa ethical issues at emotional harm na idinulot nito ay hindi na ilathala ang pag-aaral noong panahon na iyon. At matapos ang ilang dekada ay muling napag-usapan ang eksperimento noong 2001 nang lumabas ang isang report sa San Jose Mercury News. Ang paglabas ng balita tungkol sa eksperimento ay nagdulot ng malaking galit at muling binuksan ang usapan tungkol sa ethics ng scientific research sa mga bata. Number 6. Guatemala Syphilis Experiment. Ang Guatemala Syphilis Experiment ay isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng medical research. Isinagawa ito ng United States Public Health Service sa Guatemala mula 1946 hanggang 1948. Layunin ng eksperimento na pag-aralan kung paano gumagana ang penicillin sa paggamot ng mga sexually transmitted infections tulad ng syphilis at gonorrhea. Ngunit ang problema ay ginamit nila ang mga mahihirap na tao sa Guatemala nang walang pahintulot. Pinamunuan ni Dr. John Charles Cutler ang eksperimento na kasunod ng kontrobersyal na Tuskegee Syphilis Study sa United States. Sa Guatemala ay sinadyang mahawahan ng syphilis at iba pang sexually transmitted infections ang mga bilanggo, sundalo, pasyente sa mental hospital at maging ang mga bata sa ampunan. Ginawa ito sa iba't ibang paraan tulad ng direct inoculation at sexual contact. Layunin ng mga researchers na pag-aralan ang pag-unlad ng sakit at makita kung gaano kaepektibo ang penicillin bilang gamot. Pero sa kabila ng mga malupit na pamamaraan ay marami sa mga test subjects ang hindi nakatanggap ng sapat na paggamot.
Ilan sa kanila ang namatay dahil sa mga komplikasyon ng kanilang mga sakit. Ang eksperimento ay nanatiling lihim sa loob ng maraming taon. Nang nalaman ito ng publiko noong 2010 ay nagdulot ito ng matinding galit. Humingi ng paumanhin ang gobyerno ng United States sa pamahalaan at mga tao ng Guatemala. Sina President Barack Obama at Secretary of State Hillary Clinton ang nagbigay ng pahayag ng paghingi ng tawad. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng muling pagsusuri sa mga patakaran at regulasyon tungkol sa medical research upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong klaseng pag-abuso. Number 7. North Korean Human Experimentation. Ang North Korean Human Experimentation ay isang seryosong issue na puno ng kontrobersya. Dito ay ginagamit ang mga tao sa mga eksperimento na labag sa karapatang pantao. Ang mga balita tungkol dito ay nagmula sa mga taong tumakas mula sa North Korea at mga ulat ng human rights groups. Isa sa mga kilalang ulat ay galing sa isang dating official ng North Korean Security Services. Ayon sa kanya ay merong mga eksperimento sa mga bilanggo sa mga political prison camps. Kadalasang ginagamit dito ang biological at chemical weapons. Ang mga bilanggo ay pinapainom ng lason, mga chemical o tinuturukan ng sakit para makita ang epekto nito sa katawan ng tao. Ang layunin ay malaman kung gaano ka-epektibo ang mga biological at chemical weapons sa tao. Hindi lang mga matatanda ang biktima ng mga eksperimento, kundi pati na rin ang mga bata. Isang babae ang nagsabi na ang kanyang anak ay ginamit sa isang biological weapon test. Pinainom ng lason ang bata at namatay ito pagkatapos ng ilang araw ng matinding paghihirap. Ang mga ganitong kwento ay nagpapakita ng kalupitan at kawalan ng malasakit sa buhay ng tao sa ilalim ng gobyerno ng North Korea. Bukod sa biological at chemical experiments ay may mga ulat din ng medical experiments sa mga bilanggo. Kabilang dito ang pag-oopera ng walang anesthesia, pagpapalit ng mga bahagi ng katawan at iba pang brutal na paraan. Ginagawa ito para sa medical research o minsan para lamang sa kasiyahan ng mga gumagawa nito. Subalit, itinatanggi ng gobyerno ng North Korea ang mga ulat na ito at hindi pinapayagan ang pagpasok ng international observers sa mga political prison camps. Dahil dito ay mahirap makakuha ng konkretong ebidensya para patunayan ang mga akusasyon. Pero dahil sa dami ng mga testimonya mula sa mga tumakas at ang pagkakatulad ng kanilang mga kwento ay maaaring totoo nga ito. Ang mga ulat ng human experimentation sa North Korea ay nagpapakita ng malaking issue sa karapatang pantao sa bansa. Number 8. Radiation experiments on pregnant women. Ang mga radiation experiment sa mga buntis na babae ay isang kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan ng medical research sa United States. Mula 1940s hanggang 1970s ay maraming experiment ang ginawa upang malaman ang epekto ng radiation sa kalusugan ng tao. Layunin nito na maintindihan ang mga posibleng panganib ng radiation, lalo na sa panahon ng nuclear warfare. Isa sa mga kilalang kaso ang naganap sa Vanderbilt University noong 1945 hanggang 1947. Halos 829 na mga buntis na kababaihan ang binigyan ng inumin na may halong radioactive iron nang hindi nila alam. Sinabihan sila na ang layunin ng eksperimento ay malaman kung makakatulong ang mga nutritional supplements sa kanilang kalusugan at ng kanilang mga sanggol. Ngunit ang tunay na layunin ay pag-aralan kung paano kumikilos ang radioactive iron sa katawan ng buntis at ng kanyang sanggol. Lumabas sa mga resulta na maraming kababaihan at kanilang mga anak ang nagkaroon ng iba't ibang sakit tulad ng cancer at leukemia. Mas mataas din ang bilang ng iba't ibang sakit at birth defects sa mga anak ng mga kababaihang sumailalim sa eksperimento kumpara sa normal na populasyon. Bukod sa Vanderbilt ay may iba pang mga institutions na nagsagawa ng katulad na experiment. Halimbawa, sa University of Chicago ay isang grupo ng mga buntis na kababaihan ang binigyan ng radioactive iodine upang malaman kung paano ito naglalakbay mula sa ina patungo sa fetus. Lumabas na ang radioactive iodine ay mabilis na pumapasok sa thyroid gland ng fetus na posibleng magdulot ng mga problema sa paglaki at development. Subalit, noong 1993 ay isang article sa Albuquerque Tribune ang nagbunyag ng mga detalyeng ito na nagdulot ng matinding pagkadismaya mula sa publiko at mga alagad ng batas. Bilang tugon ay itinatag ni President Bill Clinton ang Advisory Committee on Human Radiation Experiments noong 1994.
upang magsagawa ng investigasyon sa mga nasabing eksperimento. Dagdag pa rito, ang mga natuklasan naman ng committee ay nagpatibay sa kahalagahan ng informed consent sa anumang medical research. Ipinakita rin nito ang pangangailangan ng mahigpit na regulation at oversight upang maiwasan ang pag-abuso sa mga participants ng mga experiment. Number 9. Landis Facial Expressions Experiment. Ang Landis Facial Expressions Experiment ay isang kilalang eksperimento sa psychology na isinagawa ni Carney Landis noong 1924 sa University of Minnesota. Ang layunin ng eksperimento ay malaman kung may tiyak na facial reaction para sa iba't ibang emosyon na makikita sa lahat ng tao. Kinuha ni Landis ang mga estudyante bilang mga participants. Bawat isa ay dinala sa isang silid at binigyan ng iba't ibang bagay para pukawin ng iba't ibang emosyon. Kasama dito ang pag-amoy ng ammonia, pagtingin sa mga masiselang larawan at pakikinig sa malalakas na tunog. Nilagyan ng mga linya ang mukha ng mga participants para mas madaling makita ang kanilang mga reaksyon at bawat reaksyon ay kinunan ng picture. Samantala, isa sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng eksperimento ay ang pagpapakita ng isang patay na daga at inuutusan na pugutan ito ng ulo. Marami sa mga participants ay hindi magawa ito, pero ang ilan naman ay sumunod. Layunin nito na makita ang facial reaction kapag gumagawa ng isang bagay na hindi ka nais-nais o nakakatakot. Ngunit ayon kay Landis ay wala siyang nahanap na tiyak na pattern ng mga expression na pare-pareho sa lahat ng participants. Ibig sabihin ay walang iisang expression sa mukha na nagpapakita ng isang particular na emosyon na pareho sa lahat ng tao. Ang bawat tao ay may sariling paraan ng pagpapakita ng emosyon sa kanilang mukha. Kahit na may mga natuklasan, ang eksperimento ay binatikos dahil sa malupit na pamamaraan at paggamit ng hindi tamang mga procedures. Kaugnay din nito, ang eksperimento ni Landis ay nakatanggap ng matinding pagtutol dahil sa mga ethical issues. Ang pagpugot ng ulo ng daga ay nagdulot ng matinding stress at trauma sa mga participants. Ang mga kritiko ay nagsabing hindi tama ang ganitong uri ng eksperimento, lalo na dahil sa kakulangan ng tamang pahintulot. Number 10. Hepatitis Experiments at Krugersdorp. Ang Krugersdorp ay isang bayan sa Gauteng, South Africa na naging kilala dahil sa mga experiment sa hepatitis noong 1970s. Sinabi nila na magbibigay sila ng libreng medical care. Ngunit ang totoo ay ginamit ang mga bata bilang mga test subjects para sa mga eksperimento sa hepatitis. Noong 1970s, si Dr. Wouter Basson na isang South African cardiologist na kilala rin bilang Dr. Death ay naugnay sa mga eksperimento. Pero ang mga eksperimento ay pinamunuan ng iba't ibang doktor at scientist na nagtrabaho para sa South African Institute for Medical Research. Ang layunin ng mga eksperimento ay pag-aralan ng hepatitis virus, paano ito kumakalat at makagawa ng bakuna laban dito. Ang mga batang kinuha para sa mga eksperimento ay mula sa mga mahihirap na pamilya. Wala silang alam o pahintulot mula sa kanilang mga magulang. Maraming bata ang binigyan ng virus upang pag-aralan ang sakit dahil dito ay nagkaroon sila ng matinding karamdaman at komplikasyon. Ang mga kondisyon kung saan ginawa ang mga eksperimento ay malupit at hindi makatao. Madalas nagdurusa ang mga bata dahil sa kakulangan ng tamang medical care. Kaugnay nito, isang kilalang kaso ay si Numalizo Shaba na isang batang babae na dinala sa isang klinik ng South African Institute for Medical Research noong 1974. Isa siya sa maraming bata na binigyan ng hepatitis virus. Nagkaroon siya ng matinding sakit at kalaunan ay namatay dahil sa komplikasyon. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng interes sa mga experiment at nagsimula ng malawakang examination sa mga activities ng South African Institute for Medical Research at kanilang ethical practices. Samantala, sa paglipas ng panahon, ang mga experimentations sa Krugersdorp ay naging bahagi ng mas malawak na report ng mga krimen ng apartheid sa South Africa. Ang Truth and Reconciliation Commission ay nagsagawa ng mga pagsisiyasat sa mga krimen laban sa sangkatauhan na ginawa ng apartheid government. Kabilang narito ang mga medical experiment.